Come on, we don't need to show that, do we? Let's just start with a summary of the last show. As Hayate recovered from his brush with death, a mysterious ill-tempered young boy and his maid came to visit Nagi. Who could they be? Huh? The boy is Wataru Tachibana. He's Miss Nagi's, fiancé. That's it. End of summary. Lighten up! Don't be so shy, old man, or you're never gonna get any screen time. Yes, I know. Listen, you need to add more depth to your character. Be more punchy. You need to take control of your comedy, even if it means pushing others aside. Here's an example. Oh, my glasses! My glasses! My glasses! My glasses! My My glasses! My glasses! A butler is one who serves. A butler is one who dedicates himself to his master or mistress, a loyal guardian and confidant who supports them through thick and thin and everything in between. And so we present to you this thrilling tale, a story about combat, about battle, about a boy who must fight the forces of evil and risk his life for a girl. So does that mean I'll get more lines in this episode? No, that's it for you today. Fiancé? Ibig sabihin, siya ang lalaking pinili ng kanyang mga magulang na ipakasal kay Lady Nagi. Oo, engaged sila, ika nga. Ganun pala. Hindi ko ni-expect na may boyfriend ka na pala, Lady Nagi. Nakakagulat. Excuse me, mali ka, ano? Hindi ko siya boyfriend. Fiancé! Fiancé nga eh! Mga parents namin na may gusto na at hindi kami. Ibig sabihin na hindi kami in love. Oo, pero nakakagulat pa rin isipin na engaged ka na pala, Lady Nagi. Ibang-iba talaga ang mundo ng mga mayayaman, no? Sa isipan ni Nagi, ito ang nakita niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na engaged ka na pala? Isang laro lang ba sa'yo ang relasyon nating dalawa? Ito na siguro ang ibig sabihin ng love is blind. Galit na galit si Hayate. Hindi ko pwedeng pabayaan ang ganito. Pero okay lang ba yun? Kapag kinasal na si Lady Nagi, sino na magpapatuloy ng pangalan ng mga Zanzanin? Hindi magiging problema yon dahil hindi apelido ni Wataru ang gagamitin. Kung ganon si Wataru pala nga aampunin ng pamilya ni na Lady Nagi. Mamamatay muna ako bago mo pakasalan si Nagi. Bakit mo naman nasasabi yan? Hindi lahat ng lalaki kasing swerte mo para magkaroon ng asawang kasing cute ni Lady Nagi. Hayate? Ang isang tulad niya na pa-importanteng spoiled brat na adik sa manga, hindi kailanman gugustuhin pakasalan ng kahit na sinong lalaki kahit kailan. Ano mo? Ano mo sa sarili mo, ha? Hapunin ng mga babae? Excuse me! Yak! Ang patuloy mo, no? Piling maganda kasi pangit ka naman, sakit ka! Nakakatuwa naman. Mukhang nagkakasundo ng dalawang ikakasal. Kapag ang tingin mo dyan, baka dapat ka na magpatingin sa neurology. Sakatang ka! Para kang lalaki! Hindi ka pa pwedeng magkilos babae kahit konti. Wataru! Ang boses na yun, maaari kayang... Magandang umaga sa'yo, Wataru. Anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Hi, Izumi. Alam ko na. Nagpunta ka ba dito para makita kung totoo nga may bagong butler si Nagi? Oo. Parang ganun na nga siguro.
Bakit ako? Pero, naririnig ko si Kitang sumisigaw eh. Inaaway mo na naman ba ang best friend ko? Hindi, no? Imposible mangyari yon. Alam mo namang super close kami itong ni Nagi. Tingnan mo nga, friends kami. Ano nangyari sa kanya? Bakit biglang nagbagong ugali? Isa lang ang dahilan. Patunay dahil si Wataru ay may malaking crush kay Lady Izumi. Ano? Ikakasal na siya kay Lady Nagi, pero may gusto pa siyang ibang babae? Pero hindi naman kasi nila kagustuhan na ma-engage sa isa't isa eh. Kung ganun ba, pati si Lady Nagi ay gustong i-break up ang engagement nilang dalawa? Oo naman, no! Hindi namin mahal ang isa't isa, kaya bakit kami magpapakasal? Kung magkakagusto sana sa kanya si Izumi, ang swerte niya, happily ever after na kaming lahat. Pero malas na lang dahil si Izumi ay walang kahit patiting na pagtingin sa kanya. So sinasabi mo kung magkakaigihan sina Wataru at Izumi, masusolve na pati problema mo? Correct! Ganun na nga mismo! Excuse me mga bata, handa na ang almusal. Halina kayo, kumain na tayo. Naganda ako ng Japanese-style breakfast para sa'yo, Lady Izumi. Talaga? Para sa akin? Salamat. Pero kahit anong handa mo, okay lang sa akin. Hindi maaari. May gusto si Izumi sa isang ito. Mauna na kayo't maupo sa dining hall. Sandali! Hindi ba't ikaw ang kinuhang bagong butler ni Nagi? Tama yon. Ako si Hayate Ayasaki. Nice to meet you. Bago sana tayo kumain ng almusal, hahamulin kita sa isang duelo. Tradisyon din ba ng mga mayayaman na mag-date match ang mga butler bago mag-almusal? Hi, pustahan tayo. Gusto lang niya magpasikat kay Izumi. Sayang lang ang pagod niya dahil baka magmukha lang siyang katawa-tawa. Kung gusto lang niya magpapansin, edi mas maigi pagtalunin mo na lang siya na mabilis, Hayate, para hindi na siya masyadong mapahiya. Oo, sige. O ano, handa ka na ba mukhang engot na butler? Warning lang ha, malakas yata itong si Hayate. Kaya niyang sabayan ng isang matulin na kotse gamit niya ng bisikleta. Malakas din ako, no? Sa itsura ng isang to, imposibleng totoong sinasabi ni Nagi. Nakagamit ka na ba ng espada? Try natin. Yun pa lang ang nagagawa ko gamit ang espada. Pwede ka pang umatras kung gusto mo. Tumahimik ka nga. Hindi ako aatras dahil ang isang tunay na lalaki. Hindi ako maatras sa laban! Paano ito? Kahit utos ni Lady Nagi, tama bang labanan ko siya? Teka, may paraan kaya para mapaglapit ko si Wataru at Lady Izumi sa pagkakataong to? Ihip ng espada! Ah! Izumi, will you marry me? Oo, Wataru, pakakasalan kita. Yes! Taasap ng engagement mo sa kanya! Good work, Hayate! Tama, ganun na lang ang gagawin ko. Ah! Masdan mo maigi, Lady Nagi. Ang talento ni Hayate Ayasaki sa pag-arte. Tapos na na! Pero, delikado maglaro ng patalim ang mga bata. Tinamaan ako! Talo na ako! Bakit ganon? Dapat dito na magsimula ang plano kong happy ending, Wow! Ang galing mo talaga, Hayate. Para lang hindi masaktan ng mayabang mo at mahinang si Wataru, naisip mo na magpanggap ka na lang na natalo sa kanya. Napakabait mo talaga. Nagkakamali ka, Lady Izumi. Hindi ako nagpapanggap. Napakalakas talaga ni Master Wataru. Oo, totoo yun. Ang sama mo. Sobra ka. Napakasama mo para ipahiya ako ng ganito. Makakaganti rin ako sa'yo. Makikita mo. Pero hindi yun ang intensyon ko. Hindi niya ginamitan ng physical attack si Wataru, kundi isang psychological attack. Magaling si Hayate, ha? Ano kayang gustong mangyari ni Hayate sa ginawa niya? Galit pa rin kaya siya dahil hindi ko sinabing may fiancé na ako? Huh? At yun ang dahilan kung bakit mag-isa at umiiyak na umalis si Wataru habang ang kanyang maid na si Saki ay... Kaya ang sarap talaga maligo. na tumagal ng buong first half ng episode na to. 愛していると言ってくれ。恋愛ビーム I think I should apologize, don't you, mistress? I certainly didn't mean to make Wataru cry like that. Well, I don't know what you should do, but for my part, I feel bad about letting him run off on his own. Can't we just forget about him? There's a limit to how much weakness I can take. I mean, crying in public? Sorry, but here's what I think, Nagi.
Anyone who makes someone else cry, no matter what the reason, should apologize. Technically, you're the one who made him cry. Anyway, I'm definitely going to apologize. Can you tell me where his mansion is? I'll go there now. It's more of a building than a mansion, don't you think? Right. Wataru lives downtown in Shinjuku, on top of the Tachibana Group's headquarters. Wow, his army must be loaded as well. How should I get there? The traffic will be pretty bad this time of day. Good thinking. The train will definitely be faster than the bus. What's wrong? Did I say something weird? Hey, Izumi, have you ever taken a train before? Well, yes, I've taken the Orient Express and the Trans-Siberian Railway, but I've never taken a train in Japan. Me neither. I don't know the first thing about taking a train. How do you do it? But what about that? Oh? Oh, that's just some stupid kid's game. You can't be serious, mistress. Really, truly, you've never been on a train? No, but we're quite far away from downtown. Do the bullet trains even stop here? What are you talking about? If you're not talking about the bullet train, then what train do you mean? I'm sorry to ask you this, but have any of you ever heard of the subway before? The subway? Yeah, it's a train that runs under the city. Like 20 million people use it every day. Wow, I didn't know that the bullet trains run underground. They're not bullet trains, okay, Maria? They're another kind of train. What do you see underground when you look out the window, though? Dinosaurs? Nothing. You don't see anything. Carpenters aren't allowed on it, though. It only carries famous warlords, right? No, come on. This isn't the 1800s. Aba, mukhang nakaka-interest yung sinasabi mo, ah. Wala sana akong balak na pumunta sa bahay ni Wataru, pero gusto kong sakin yung subway. Kaya tayo na, gusto ko na makita tong sinasabi mong subway, Hayate. Pero okay lang ba na kayo mga bata lang ang sasakay sa kakaibang sasakyan na yun? Shinjuku Station pa lang, 570,000 taong sumasakay doon, kaya siguradong ligtas yun. Bukod doon, sa Toei Shinjuku Line naman, mga 230,000 taong sumasakay. Sa Oide Line naman, mga 100,000. Kaya siguradong ligtas sila. Wow! Ang dami mo palang alam, Hayate. Kung ganun, wala kang dapat ipag-alala, Maria. Excited na ako makita mga halimaw na nakatira sa ilalim ng lupa at dinosaur. Yun nga mismo ang mga bagay na ikinatatakot ko eh. Huwag po kayo mag-alala, Miss Maria. Sisiguraduhin kong hindi mawawala sa paningin ko si Lady Izumi. Si Izumi ba kamo? Nasaan na nga ba siya? Ano? Bakit bigla na siya nawala? Naku naman, saglit lang natin siya iniwan dyan ah. Masyado nating minaliit ang abilidad ni Izumi na maligaw. Ang mabuti pa, Maria, tawagin mo ng security at sabihin mong magsimula na sila ng paghahanap. Tutulong kaming Hayate. Opo. Sandali lang. Malamang sa sobrang excited niya, nagtungo na sa subway yung si Izumi. Naku, mahirap na. Alam niyo ba kung gaano karaming subway station na nasa Tokyo? Mali. Ang tinutukoy kong subway ay yung subway na nasa imahinasyon ni Izumi. Kaya sa madaling salita, malamang naliligaw na siya sa kahahanap sa lugar na hindi naman niya alam ang itsura. Ganun ba? Oo. Hindi posible para kay Izumi na makarating sa destinasyon niya nang walang tulong mula sa iba. Kaya sundan mo lang ako dahil kabisado ko na siya at siguradong masasabi ko kung saan siya nagpunta. Nandun siya sa lugar na pinakamaihahalin tulad mo sa isang subway. Teka, ano bang lugar itong pinuntahan natin, Lady Nagi? Ewan ko, pero kanina kasi may nakasalubong akong construction worker na nakita daw niya si Izumi. Excuse po, dito po ba ang daan papunta sa subway train? Ano? Narinig ko po kasi na may matatagpuan akong dinosaur at bullet train doon. Oo, posible makakita ka doon sa underground. Sa sobrang misteryoso kasi nitong Tokyo, hindi mo masasabi kung ano nga ba ang mga bagay na nakatago sa ilalim ng lupa. Kaya nga dapat mag-iingat. Ay, teka, nasa na siya? Pagkatapos na, binili daw niya ang construction site na yun at bumabasa kasama ng mga bodyguard niya, pero... Oh! Wow! Easy! Oh! Hindi naman pala. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot na hindi siya... Miss Izumi! Nasaan na po ba kayo? Halika na. Kailangan na natin makauwi kagad, Lady Nagi. Lady Nagi. Ano ka ba naman? Huwag kang bigla-biglang aalis sa tabi ko. Akala ko iiwan mo na ako dito mag-isa eh. Alam mo kasi, hindi ako sanay sa mga madilim at nakakatakot na lugar. Kaya pwede bang huwag mo ako iwan dito? Pero Lady Nagi, paano na pagsapit ng gabi? Hindi niyo ba kayang matulog na nag-iisa oras na nakapatay ng ilaw ninyo? Ano ka ba? Hindi ka na nang ibig ko sabihin, no? Kaya ko namang matulog na mag-isa, hindi na ako bata. Natatakot lang ako sa mga malalaki at madidilim na lugar kagaya nito. Hindi mo kasi alam ko anong nagtatago dyan sa tabi-tabi. Baka mamaya ko anong bagay na naghihintay sa'yo. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Huwag kang mag-alala, Lady Nagi. Hindi mo kailangan mahiya na natatakot ka. Ang cute nga eh.
Pero mukhang nangangalib ata tayo. Masyado tayo naging maingay. Nakuha tuloy natin atensyon ng mga nakakatakot at dagang yun. Mukhang may lungga sila malapit dito. Sobrang dami nila. Kayo pala, Lady Izumi. Mabutit nakita ko kayo. Tara, umalis tayo. Ay, naku naman. Parang masyado yata kayo nagiging maininit. Madali na naman pala sila eh. Ano? Totoo po yung nakita ko ngayon lang? At doon nagtapos ang pangarap namin makita ang subway. Ang hina mo naman, mga dinosaur, mga halimaw. Siyempre, wala mga ganun dun, oh. Huh? Makinig ka. Gusto mo malaman ng totoo? Ang totoo, nakakonekta ang subway sa Brazil. Ano? Sa Brazil? Oo, ang bansang yun ay katapat mismo ng Japan sa kabilang banda ng mundo, hindi ba? Doon nakakonekta yun. Pero siyempre, kailangan na mag-ingat dahil ibang bansa ang Brazil. Kaya kailangan ipakita ang passport mo bago ka sumakay. Sa susunod na pumunta ka sa subway, ipakita mo ang passport mo. Sabihin mo, bibili ka ng isang ticket sa Bambata para sa Rio de Janeiro. Ganun kasimple, maliwanag. Naiintindihan mo na ba? Naiintindihan ko na, Sakuya. Salamat. Hayate, kung hihingi ka pa rin ng tawad kay Wataru, pakibigay ito sa kanya. Ingatan mo ang bagay na to, ah. Bakit? Ano pong laman ito? Basta hindi mo pwedeng buksan ang bag na to habang dinadala mo to sa kanya. Walang kahit sinong pwede makakita ng nasa loob. Huh? Wow! Narito na ako sa syudad. Pero nakapagtataka. Ano naman kaya ang bagay na ito? Hindi naman siguro ito isang bomba na biglang sasabog kapag inabot kay Wataru. Aba, ikaw yung battler ng pamilya Sansanin, hindi ba? Misaki. Nakakagulat naman, nakasalubog kita dito. Dadaan ka ba sa bahay ng Young Master? Oo, mabilis lang. May dala kasi ako para sa kanya mula kay Lady Nagi. Eh di halika, ihatid kita kung nasan siya. Talaga po. Marami pong salamat sa inyo, Misaki. Ay. Banda dito ang headquarters. Kaya sumunod ka na lang sa akin, hindi ka maliligaw. Opo. Hindi ko sigurado pero para yatang iniiwasan ako ni Misaki. Misaki. Pasensya ka na. Hindi naman sa iniiwasan kita, no? Pero kasi ganito yun. Nung kinarga mo ko, yun ang unang beses na may lalaki bumuhat sa akin. Kaya siguro masyado lang ako nabigla. Iniiwasan kita na hindi ko namamalayan. Pero hindi dahil ayoko sa'yo. Ay, okay lang. Wala naman yun sa akin. Sanay na ako pinandidirihan ng mga tao. Ay naku, hindi ganon. Pasensya na. Narito na tayo. Tuloy ka. Ano? Teka lang, hindi ba isa yung video rental shop? Tama ka. Master, nagbalik na po ako. Saki, salamat sa'yo, Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Kasi may pinabibigay lang si Lady Nagi sa'yo. Ito yung video na pinaparenta ko sa kanya. Mga video? Oo. Ito nga yung entertainment section ng Tachibana Group. Ang video rental Tachibana. Ito ay nasa ilalim ng Shinjuku headquarters. Sa katunayan kasi, ang Tachibana Group ay nasa bingit na ng pagkalugi dahil sa recession. Itong rental chain ay itong huli namin pag-asa. Saki, bakit mo sinasabi yan sa kanya? Kung ganun, kaya kayo ginawang mag-fiancé. Oo, gusto lang kasi ng mga magulang ko na mapasami ng kayamanan ng pamilya ni Nanagi. Natatakot silang maubusan ng pera dahil noon pa man sanay na silang maging mayaman. Pero wala silang mapapala kung aasa sila sa ganung paraan lang. Maghintay lang sila. Papaunlarin ko ang rental shop na ito at siguradong balang araw magkakaroon din ako ng estado. Nahigit pa sa meron ng mga sansinin. At siguradong pag nagawa ko ang bagay na yun, mapapansin na ako ni Izumi. May pagkapilo siya pero mabuti man pala siyang bata. Kaya nga hindi ko siya pwedeng pabayaan. Saki, tama na yan! Bumalik ka na sa trabaho mo! Pasensya na! Ay! Ibig sabihin yung dala kong bag, ang laman nun mga video na nirenta ni Lady Nagi? Oo, customer kasi namin siya. Pero sa sobrang yaman ni Lady Nagi, kaya naman niyang bumili. Bakit pa siya rumirenta sa inyo? Wala ka talagang alam. May mga ubod ng rare na video na hindi mo mabibili ng ganun-ganun lang kahit saang tindahan ka maghanap. Tinutukoy mo ba ang mga tulad ng DVD na yun? Ito ba? Oo, ang video na ito ay... Bamboo!
Bumili na kayo ng bamboo! At gaya nga ng sinabi ko ngayon lang, may mga video kami dito na hindi pwedeng basta na lang ipakita. Lalo na yung mga anime at special effects na palabas. Pero hindi ba labag sa batas na iparenta sa customer yung mga yun? Huwag mong alalahanin yun. Dahil tinagi ko lang naman ipinapakita ang mga yun eh. Pero balang araw pinapangako ko, mas magiging mayaman ako sa kanya. Siya nga pala, humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa inong isang araw. Bilang ganti, mag-a-apply ako bilang member ng rental shop na to. Kung sa bagay, hindi ko matatanggihan yan. Kaya sa akin, hindi ba? Hindi na kita sisingilin sa registration fee mo. Ano to? Ha? Naka-register ka na pala dito eh. Imposible yun! Hindi pa ako nagpapamember sa kahit anong video rental shop kahit kailan. Pero itong nasa picture, hindi ba? Ayasaki Shun. Oh, ba't iba ang first name? Tatay ko yan! May 158 video ka pang hindi na ibabalik. 200 yon bawat gabing malilate ka sa pagbalik. Kaya may utang ka sa amin ngayon na 1,580,000. Nandito na po ako. Magaling, Hayate. Teka, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang mukha mo? Napagpasyahan kasi naming babayaran ko ang mga utang ko sa mga nawalang tape. Magbabayad ako buwan-buwan. At habang patuloy na tumataas ang halaga ng mga utang ni Hayate, ang isa naman dito ay abala sa ibang klaseng problema. Isang ticket nga po pabata papunta sa Rio de Janeiro. Ha? Papunta po sa Rio de Janeiro, sa Brazil po yun. Pero... Maraming mga taong kagaya niya sa panahong ito na talaga namang napakadaling mautol. Kaya sabihin na lang natin na ang moral lesson ng episode na ito ay huwag kang maging uto-uto para to be continued na. もし僕の夢が君の心傷つけてたらその想いはいつか僕がもらうよ大切なものに震えながら駆けずり回って背負う痛みに日々は無意味に過ぎた追い風たままで追い越され続け途方に暮れる風君のどこに触れたらいいかも探した守りたいよ君だけは強く欲望の私から遠ざかっていつか全て手に入れるそれが君と僕涙も全部預けるよNagi! And Hayate! Butler report! Good, you're finally beginning to understand what a butler's job is all about. Thanks to you, mistress. But don't start patting yourself on the back. You still have a lot to learn. Right. You have to start training hard. Evil could swoop down and attack me at any point in the story. What? You mean evil specific to this anime? That's right. The animators are nutsos, so you never know what kind of horrible peril they'll put me in. Oh no, that's not good. Bye for now. Hey, Hayate, I've got a favor to ask you. Of course, mistress. Would you mind putting this outfit on? That's a sailor's uniform, right? Oh, Nagi, what are you doing now? No, don't look at me! Actually, I think you look better in spring blouse, don't you? No! Next on Hayate the Combat Butler, spellbound and hellbound thanks to the kitty ears. Don't worry, I'll save you. Yeah!